Tsaka maliho pa mamaraan ng pag-i-email ito eh. Di ba? Mag-i-email sila. Lahat hunong gusto nilang i-email, pinagsama-sama sa isang Kung merong, let's say for example, kung may 100 na due date, ilalagay nila yun sa isang email, isang mensahe lang. O, tapos i-attach pa pati yung mga nyo, ID nyo, which is bawal. May nagtanong sa akin, from @gmail.com. Date, Monday, 21 October 2024, 12:22. Subject, ngayon due date nyo, magbayad kayo ng extension payment until 1 p.m. Huwag makapal muka na hindi magbayad. 2. Ayan po, inilista po lahat yung yung mga email address ng padadalan. And then ito po yung message. Despite so many reminders, you are still ignoring our concerns/messages about your loan and breach our contract promises and promise to pay. We will be giving you until 12 p.m. to settle before we do our final action. Blacklisted in NBI and police clearance. All your contacts will be informed about your loan. We will send a notice warning letter for termination to your employer. We will send your name and picture to your barangay/municipality for record of negligence for not paying loan obligation. We will pursue a civil case. Case to be filed. Article 315, breach of contract. Article 318, deceit, panluloko. Republic Act 8484, collection sum of money or small claims/estafa. Alright? Ngayon pa lang natatawa na ako sa mensahe pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. May nag-forward po sa akin ng email po na ito, no? At actually, ako na dismaya kasi hindi ho ganito ang tamang pagpapadala ho ng email. Kasi kung mapapansin nyo, doon sa sa pinakita ko kanina, 2, ibig sabihin nyo, padadalan po, lahat ng kliyente na padadala nila, pinagsama-sama sa isang email. Maliho yan. No, at bukod doon, hindi ko na ho pinakita kasi may picture eh. Naka-attach po yung mga ID nung padadala nila. Tama ba yun? Pinagbabawal ho sa Data Privacy Act yan. Ni sino man ho walang karapatan para ho isiwalat o ilabas yung yung datos nung isang individual. ID yung pinakita nila, nandun lahat yung pangalan, date of birth, address, diba? Joseph, mali, bawal na kagad yung ginawa nila. Sa pool na kagad sila dun sa Data Privacy Act. I-complain niyo ho ito sa National Privacy Commission. Maliwanag na proof ho yan. Email nyo ho siya. Forward nyo rin ho sa kanila yan. Sabit sila dyan. Tapos, ang subject ko, ito ha. Ngayon, due date nyo, magbayad kayo ng extension. Bakit extension lang? Kung due date ngayon, bakit extension lang sinisingil nyo? Mga bobo kayo. Diba? Nanteting. Tsaka hindi dapat ganito, due date pa lang eh. Diba? Dapat paalala lang. Pinapaalala nyo lang yung yung due date ngayon. Hindi pa ito yung tamang paniningil. Pag lumagpas sa due date yan, maningil kayo, mga bobo kayo. Bibigay pa kayo ng ng taning kung hanggang anong oras, 1:00 ng hapon. Hindi pa consistent, ha? Kaya ako sinabing hindi consistent, mamaya ho, sa body of letter papakita ko sa inyo. Tapos sasabihin pa yung wag makapalang muka sa hindi magbabayad. Kayo ng tete. Kaya hindi kayo binabayaran dahil sa mga ganyan yung banat eh. Diba? Due date pa lang. Di pa alalahanan nyo lang na, ito po, ngayon po ang due date po ninyo. Antayin po namin. Mga ganun. Di kaya,
Please confirm po kung makakahuli. Maraming pamamaraan para kayo makapagpaalala. Hindi yung kagaya ng ganyan. Title pa lang, bugok na. Puro kayo katarantaduhan eh. Oh. Ito ho yung body of letter. Despite ho daw ng maraming reminders, ini-ignore nyo raw ho yung kanilang concern tsaka message tungkol dun sa loan. Sabi ho, breach our contract promises. Anong breach contract promises? Gago? Hindi ko main... Mariusip. Breach our contract promises. Ano ibig mo sabihin? Diba? Hindi tinupad yung yung contract kasi binreach eh. Tapos promises. Ano yun? Ano ibig sabihin? Wala, hindi ko maintindihan yung... Ay, naku po, Mariusip. Mag-hire kayo ng magko-construct ng mga email nyo. Mariusip. Tapos, and promise to pay. Due date pa lang eh. Ang promise to pay. Bobo. We will be giving you until 12 p.m. O, kanina ho, dun sa subject, 1 p.m. Nung sa body, 12 p.m. na hindi ho consistent eh. Di ba? Oh. So, sila mismo nalilito doon sa pinadadala nilang mensahe. Di ba? O, so ano itong mga maniningil tuno ng abusadong online lending apps? Di ba mga tanga? Mariusip. Pagka nga umaga, pumasok kayo sa CR, dumumi kayo, i-flash nyo, isama nyo yung katangahan nyo, ha? Dinadala nyo pa sa trabaho nyo eh. Mariusip. Oh, tapos ito pa ho. Ang sabi ho nila, before silang gumawa ng final action. May final action pa eh. Ba-blacklist daw ho kayo sa NBI at saka police clearance. Ano kayo ng teteng? Paano nyo gagawin ng blacklisting? Hindi nyo naman, Sus Mariusip, wala hong blacklisting. NBI, bakit? Ganun kayo kalakas? May sinampa kayong kaso? Para ho magkaroon ng record, hindi blacklisting ha, magkaroon ngayon ng record sa NBI at saka ho sa PNP. Okay? Ito police clearance, bobo talaga ha. NBI at PNP para hindi makakuha or magkaroon ng record dun sa kanilang mga clearances. Okay? Kailangan meron ho munang napatunayan kayong na-commit na criminal case. O paano ho magiging criminal case ito? Utang, civil case po yan. Mga bobo kayo. Para maging criminal case yan, dapat yan may deceit or estafa kayong na-commit. Paano nyo patutunayan yun? Mga bobo kayo. Mariusip. Ng teteng. O tapos ho, ito pa isa. Puro imposible yung gusto nilang gawin eh. Diba? Iba-blacklist sa NBI tsaka sa PNP. Okay. Ito ngayon, magpapadala ho daw sila ng notice warning letter. Ito niyan, tingnan nyo ho kung bakit mali ha. Notice warning letter for termination of your to your employer. Ano ba talaga? Warning letter o termination? Kino-contradict nyo yung nyo eh. Diba? Yung email nyo eh. Oh, maliwanag. We will send notice-warning letter for termination to your employer. Kung warning, ba't kayo terminate? Bobo. Tsaka hindi nyo kayang gawin yun. Wala, hindi nyo saklaw yung kanyang pagiging empleyado dun sa employer niya. Oh, di ba? Kaya yung gawin yun? Kung kasama yan sa policy nung kumpanya na pagka nangutang at hindi nagbayad, maaaring magkaroon ng reprimand yun. Pero termination, hindi magagawa yun. Okay? Bawal yun. Dapat may due process. Kayo ng teteng. Oh, dalawa na yung hindi uubra. Yung yung blacklisting, yung sinasabing blacklist daw sa NBI, tsaka sa PNP, tsaka daw po yung pagpapatanggal. Dalawa na. Tapos ito pa isa.
Ipapadala daw po yung pangalan, yung picture sa barangay o municipality, no? Para daw sa record ng negligence of not paying. Anong klase yun? Sige nga. I-explain nyo po. Ano ibig sabihin nyo doon? Oh. Ano kinalaman ng utang dun sa sa barangay tsaka sa munisipalidad? Padadala mo? Picture? Tsaka yung pangalan? Sa inyo may problema, ba't padadala nyo sa barangay tsaka sa munisipyo? Sige nga, magsampa kayo ng demanda. Mapupunta tayo dyan, meron din sila isasampang demanda daw. Okay. Diba? Ano kinalaman ng barangay? Hindi na nga kayo uubra sa barangay. Kasi nga, juridical entity kayo. Lalo sa munisipyo, hindi kayo tatanggapin doon. Kasi mga duwag kayo. Una na yun, duwag kayo, hindi kayo tutungtong dyan. Mariosep. Bahay nga ng kliyente nyo, hindi mapuntahan. Ay ng kamote. Ito ho. We will pursue a civil case. Sabi nila, civil case. Case to be filed. Article 315. Breach of contract. Bobo talaga. Ang Article 315 po, ito po is yung sa estafa. Hindi po breach of contract yan. Pag sinabi pong estafa, may panluloko o may panlinlang kayong ginawa para makahiram kayo ng pera. Ibig sabihin po, it's either nagsinungaling kayo, nagpresent kayo ng dokumentong hindi totoo or hindi inyo para kayo ay makahiram. Kasi alam nyo sa sarili ninyo na hindi kayo makakahiram kung yung dokumento ninyo o yung dokumento ninyo ang ipapasa po ninyo. So ngayon, manloloko kayo ng lending para kayo makahiram. Yun po ang estafa. Okay? Maliwanag ho sana yan, ha? Okay. Ito ho, paglilinaw, hindi po ako abogado. Okay po? Ito pong sinasabi ko sa harapan ng aking camera ay yung mga na-experiensya ko po. Okay, natutunan ko sa pagsama-sama ko po dun sa aming mga abogado. Okay, paglilinaw po yan. Kung kayo po merong concern tungkol po sa batas, ang pinakamaganda pong gawin po ninyo lumapit po kayo sa abogado. Sila po ang makakasagot sa inyo yan. Punto por punto. Pinag-aralan po nila yan. Okay po? Ito pa. Article 318. Deceit, panloloko, bobo. Yung Article 318, yun po is yung mga penalty na maaari ninyong matanggap or po pwedeng ipataw pagka po kayo nag-commit ng estafa. Okay? Hindi po dating talaga. Hindi po siya yung deceit or yung panloloko. Nakita nyo, hindi kasi kayo nagbabasa ng batas. Diba? Kayo ng dating. Hindi ko malaman kung saan kayo napulot. Diba? Tapos, ito pa po. Republic Act 8484. Yung Republic Act 8484 daw po is collection sum of money or small claims / estafa. Magis kayo? Ha? Pinagsama-sama. Una ho, no? Pagka ho small claims. Pag estafa. Hindi po pwede pagsamahin yun. Tsaka ho, yung Article 8484 po, no? Yan po yung Access Device Act. Okay, ibig sabihin po, pagka nag-commit kayo ng fraud, no, using yung mga credit cards, ATM cards, ginagamit siya panluloko. Okay? Nakita nyo yung tatlong batas na sinasabi nila? Mapuro mali. Article 315 daw po, breach of contract, mali. Yun po yung estafa. Okay. Yung Article 318, sabi, deceit, panluloko, mali po. Yun po yung mga penalty na po pwedeng ipataw. Okay? Yung Republic Act 8484 po, ito po yung Access Device Act natin. Okay? Hindi po siya small claims.
No, hindi ho siya collection, sum of money, or small claims estafa. Okay? Nakita nyo po, maliwanag po itong pananakot. Maliwanag na harassment. Kasi base pa lang dun sa mga mensaheng inilagay nila, ang intention nila is takutin kayo. Para pumasok sila sa utak ninyo nang makagawa kayo ng hindi tama. Di ba? Tsaka mali ho pamamaraan ng pag-i-email ito eh. Di ba? Mag-i-email sila. Lahat ho nung gusto nilang i-email, pinagsama-sama sa isang Kung merong, let's say for example, kung may 100 na due date, ilalagay nila yun sa isang email, isang mensahe lang. O, tapos i-attach pa pati yung mga ID nyo, which is bawal. Meron tayong Data Privacy Act po. No? At ang nagre-regulate po niyan, isang National Privacy Commission. I-complain nyo po doon. Napakaliwanag po to. No? Breach po ng privacy yan. I-forward nyo po sa kanila yan. No? Doon sa sa National Privacy Commission, sa email po nila. Email nyo po. And i-email nyo rin po yan sa SEC. Kasi ang SEC po, ang nagre-regulate sa mga lending company tsaka financing company. Doon nyo po i-email yung inyong mga complaints. Okay po? Tapos kung ganyan talaga na dumulog ho kayo sa mga sa abogado para po matulungan po nila kayo kung ano yung mga nararapat na na kaso na po pwedeng isampa dito sa mga bugok na to. No? Tuluyan nyo po. Kasi sobra na ho yung ginagawa nilang pang-aabuso eh. Nakita nyo ho, di ba, pag magpapadala ka ng email, pero mo, saan ka nakakita na magpapadala ka ng ng email doon sa lahat kung ng kliyente mo na naka-due date ngayon sa isang email lang? Tapos i-attach mo pa yung ID? Oh. Di ba? E di nakita ng lahat nung naka-receive ng email yung mga ID nyo. Di may breach na kagad ng ng data? Di ba? O so bawal. So mali. Nasa batas yan. Sira ulo tong mga abusadong online lending apps na kolektor na to eh. Kuno. Puro ay bugo. Wala kayong puwang sa ganitong klase ng hanap buhay. Maghanap kayo ng ibang trabaho. Setting doon sa yung bagay doon sa sa mga kukotin ninyo. Grabe kayo. Hindi tama yung mga pinagagagawa niyo. Kasi biruin niyo pagka yung na pressure yung mga kliyente ninyo. Oh, magkakaroon ng anxiety yan, depression. Magkakaroon ng emotional stress. Kaya nyo bang yun? Kaya nyo bang pangatawanan yun? Oh. Yung pagpapagamot lang napakamahal eh. Oh. Di ba? Tapos ganyan ang gagawin nyo, totorturin yung utak ng tao. Mario, sa inyo gawin yan, sige nga. Pero yun, naaatim nyo yung ganyan, pinakakain nyo sa mga mahal nyo sa buhay, galing sa katarantaduhan. Mario Joseph, umayos kayo, huwag kayo dyan maghanap buhay, hindi tama yan. Sunod kayo ng sunod. Paano ko sabihin ng amo nyo, umakyat ka sa tuktok ng building na to? Buksan mo yung bintana at lumundag ka, susundin mo? Tanga ka? Mario Joseph, doon sa nagpadala ng katanungan na to, kagaya nung sinabi ko, i-complain nyo, National Privacy Commission, tsaka sa SEC po. No, ayan po, yung mga pa-flash ko po sa screen, yan po yung mga email addresses na po pwede nyo padala or i-forward itong mga mensahe na ito. No? Tapos po, pagka na-email nyo na, pagka naman pinatawag kayo sa preliminary investigation o kung ano man po na pagpupulong, puntahan nyo po. No, kasi kailangan matuluyan yan, hindi po pwedeng sisimulan nyo lang po sa sa email. No, kailangan ho tapusin po ninyo Tapos po, pag-ipunan nyo na lang, tapos bayaran po ninyo. No, kung ano man ho yung nakadue lang sa inyo. Yun lang ho bayaran ninyo. Kasi kagaya yan, nakatikim na kayo ng pang-aabuso sa mga bugok na yan. O di, kung ano ho yung nakasaad dun sa sa ceiling on interest rate, yun lang ho ang bayaran po ninyo. Okay na ho yun. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to, naimbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.